Good evening everyone. Salamat po sa lahat ng mga patuloy na nanonood at sumusuporta dito sa aking mini vlog. So ito nga po yung continuation ng aking mini vlog kaninang umaga. Ito po ay isang accomplishment ko bilang isang taong bahay at ibinabahagi ko po sa inyo kung paano ko nakakasurvive everyday. Sa simpleng pamumuhay na ito, kailangan talagang maging matibay at matatag bilang isang nanay. At ito na nga po, naisipan ko na mag-deep cleaning. Aba, deep cleaning. So, deep cleaning talaga kasi medyo matagal na hindi nalilinis itong mga gamit bahay. Minsan sira-sira pa. Pero wala tayong pamalit. Kaya pagtisan muna kung anong meron, di ba? Pero naisip ko rin okay na wala kaming masyadong gamit dito sa bahay kasi maliit yung bahay namin. So, mas maganda talaga na mauna yung bahay kaysa furnitures, no? Kala mo ba naman afford ko yung furnitures? Pero hindi naman masama na mangarap, di ba? Kasi po 'pag malalaki talaga na mga Duraboxes gano'n, talaga pong mas lalong liliit yung espasyo 'pag maliit talaga yung bahay. So gano'n po yung bahay kubo namin. So okay lang muna. Ito muna yung sitwasyon sa ngayon. So siyempre accept muna and be contented muna. Pero siyempre may pangarap, gano'n. And honestly, habang tumatanda ako, naaaliw talaga ako sa mga gamit bahay, promise. Hindi na ako naaaliw doon sa mga pampaganda. Pero bumibili din lang naman, yung mga simple lang naman, yung mga press powder, ganon. Pero talagang mas naaakit ako sa mga gamit pang bahay. So, yun siguro yung sinasabi nilang sign of maturity ba? Char! And honestly, sumasama talaga yung loob ko pag nakikita kong nasisira yung mga gamit na pinamili ko. Pero pag ako yung nakasira, parang okay lang naman, charot. So, set aside muna natin yung gamit ha. So, ngayong gabi, magluluto na lang ako ng peles at saka eggs. So, simpleng hapunan na pagsasaluhan naming mag-iina kasi hindi pa umuwi yung tatay nila 2 nights nang hindi umuwi dahil sa trabaho. Habang kumakain, may umiiyak na naman. Minsan may tumebs, may umihi, ganon. So, bilang isang nanay, sanay na ako dyan. Saka na lang siya kakain pag tumahan na siya kasi pag pinilit ko mas lalong iiyak yan, ganon. At ang lesson learned na natutunan ko dito mga kataong bahay medyo mahirap pala pag magkasunod yung anak mo, yung tipong 1 taon lang yung gap nila kasi palagi silang naglalaban parang aso't pusa ba. So ayan, tapos na po kaming kumain, masyado na akong napadami ng sinabi, feeling ko ang OA ko na. Parang nahihiyan na ako sa self ko, charot. So thank you for watching, see you on my next video.